Hello, ako nga pala si Martin at gagawa ko ng reflection o reaction video about this article. No? Samahan niyo kong alamin at matutunan kung anong nilalaman ng article na ito. So, tara. Ha? So, ang pangalan ng article na ito ay Mars Climate Orbiter Mission Investigation Board Phase 1 Report. Itong article na ito ay noon pang November 10, 1999. No? At basahin natin ang summary. No? This report provides a top-level description of the MCO and MPL projects. Ano nga ba ang MCO at ang MPL? MCO ay ang Mars Climate Orbiter at ang MIB naman ay ang board o ang Mishap Investigation Board. At ang MPL ay ang Mars Polar Lander. Itong projects nito ay isang spacecraft, no? Na dapat masagawa noong ang entry descent landing sequence na dapat may sagawa noong December 3, 1999. No? Itong projects na ito, it defines the MCO mission and the method of investigation and then provides the board's determination of the MCO mission root cause, the MCO contributing causes, and MCO observations. No? Ayon nga sa mga ito, the board has formulated a series of recommendations to improve the MPL operations. No? So, the MCO mission objective was to orbit Mars as the first interplanetary weather satellite and provide the communications relay for the MPL, which is due to reach Mars in December 1999. The MCO was launched on December 11, 1998 and was lost sometime to following the spacecraft's entry into Mars occultation during the Mars orbit insertion o ang MOI maneuver. The spacecraft's carrier signal was last seen at approximately 9:04 on Thursday, September 23, 1999. Sinasabi rito na ang misyon ng MCO spacecraft ay mag-orbit sa Mars bilang isang weather satellite at magbigay komunikasyon nga sa dapat na darating na MPL sa Mars. No? Note ko lang na MPL ay isang spacecraft din na maglalapag sa dapat sa Mars. No? Ang MCO ay sa atmosphere lamang ng Mars at ang MPL ay sa ground ng Mars. Nito pero ang MCO ay nilaunch a year before, which is 1998, no? Dahil alam nating 9 months daw ang travel distance ng Earth to Mars, no? Pero sa process ng pag-enter ng MCO sa orbit o atmosphere ng Mars ay nawala na ang signal, no? Sa process na ito ay tinatawag na Mars Orbit Insertion Maneuver or MOI maneuver, no? Ang signal ay huli na natagpuan o nakita o na-receive nila ang huling signal na ito approximately 9:04 ng Thursday, September 23, 1999. No? Di pa man dumarating ang MPL December 99. Ay, oo nga. Ang NPL sa December 99 ay wala ng MCO, which is unsuccessful na o nagpalya na dahil di nila malaman kung anong weather ng Mars. No? Ano nga ba ang sabi ng board doon? The MCO MIB or Mars Climate Orbit Mishap Investigation Board. Sinabi nila that the root cause for the loss of the MCO spacecraft was the failure to use metric units in the coding of a ground software file, or small forces, that used in trajectory models, specifically thruster performance data in English units instead of metric units
was used in a software application code titled SM Forces. A file called Angular Momentum Desaturation (AMD) contained the output data from the SM Forces software. The data in the AMD file was required to be in metric units per existing software interface documentation, and the trajectory modulars assumed that the data was provided in metric units per the requirements. Sabi nga dito ng board, ang iisang problema lang daw kung bakit pumalya ang spacecraft na ito sa pagpasok sa atmosphere ng Mars ay ang pag-code nila sa ground software file, no? Nagkamali sila sa pag-code doon dahil imbis daw na metric units ang ginamit nila, gumamit sila ng English units, no? Nakasaad dito, the MCO spacecraft was the loss of the MCO spacecraft is because of the failure to use metric units in the coding, no? At sabi daw nila, a file called AMD. AMD daw dapat ang naglalaman ng output data ng SM Forces software. Pero ang AMD file daw, ang requirement ng AMD file ay metric units imbis na English units. No, dapat daw ang pino-provide ng provided data ng SM Forces or small forces was in metric units for the requirements. No? At ano pa daw sabi? During the 9-month journey from the Earth to Mars, propulsion maneuvers were periodically performed to remove angular momentum buildup in the onboard reaction wheels or flywheels. These AMD events occurred 10 to 14 times more often than was expected by the operations navigation team. So, alam na natin kung sino ang nagka-problema dito. Yun ay ang operations navigation team. No? This was because the MCO solar array was asymmetrical relative to the Earth spacecraft body as compared to the Mars Global Surveyor or MGS. No, kinompare nila ito sa MGS na nakalagay na nakasaad na ang MGS ay nagkaroon ng symmetrical solar arrays na pero ang MCO daw ay nakatanggap ng asymmetrical, no? This asymmetric effect significantly increased the sun-induced or ang pressure ng solar momentum, na nagbibigay ng momentum sa build-up ng spacecraft. The increased AMD events coupled with the fact that the angular momentum or ang impulse the impulse data was in English rather than metric units, no? Nag-increase daw yung AMD events dahil ang impulse data ay nasa English units, no? Imbis na metric units. It resulted in small errors being introduced in the trajectory estimate over the course of the 9-month journey. At the time of Mars insertion or MOI maneuver, the spacecraft trajectory was approximately 170 kilometers. No? Ayan. Lower than plan. Lower than plan daw. Ibig sabihin, expected nila na mataas, no, mataas ang distance na dapat na trajectory ng spacecraft sa Mars. Pero ang binigay lang na data ng MCO ay 170 kilometers. As a result, MCO either was destroyed in the atmosphere or re-entered the heliocentric space after leaving Mars atmosphere. Yun yung nga daw nangyari. No? Siguro, akala nila, naisip nila, nasira ang MCO sa atmosphere dahil mali ang trajectory calculations nito. Dahil nasa units, magkaiba ang English sa metric units, no? Dahil mag-iba ang kalkulasyon nila, nagpumalya ang pagpasok ng MCO sa orbit ng Mars o atmosphere ng Mars. Which result daw na nasira o lumabas ulit ng atmosphere ang MCO at nagpagala-gala sa space. The board recognizes that mistakes occur in spacecraft projects. Sa paggawa pa lang ng projects ay nagkamali na daw
ang organization or NASA, no? Doon pa lang ay mali na daw sila. However, sufficient processes are usually in place on projects to catch these mistakes before they become critical to mission success. Unfortunately for MCO, the root cause was not caught by the processes in place in the MCO project. Unfortunately nga daw, hindi na-detect ng MCO ang pagkakamali na ito bago nila i-execute ang ganitong project, no? Sayang ang budget, ika nga, sabi nila. Oh. Dapat daw na-recognize na ng team o ang NASA ang mga mali na ito bago pa nila paliparin tong mga spacecraft na ito, no? However nga daw, sufficient processes are usually in place on projects to catch these mistakes before they become critical to mission success. Dapat daw ang mga sufficient processes na ito ay nade-detect na nila bago maging critical ito sa mga pagiging matagumpay ng mission. So, nagkaroon ng rekomendasyon from the MPL o ang Mars Polar Lander para maayos itong mga causes kung ba't nagkaroon ng problema. Ang root cause daw na nakalagay dito ay failure to use metric units in the coding of a ground software file, small forces, used in trajectory models. No? Ano nga daw ang mga iba't ibang dahilan or ang contributing causes? Undetected mismodeling o spacecraft velocity changes. No? Na mismodel nila o di na na-detect yung pagka-mismodel ng mga ito bago nila paliparin. Kaya hindi nila na-predict yung pagbabago ng velocity changes. No? Navigation team unfamiliar with spacecraft. No? Isa pa ang dahilan kung ba't pumalya ang MCO ay dahil daw sa navigation team. Di sila familiar sa spacecraft kaya di nila nagamit o di sila familiar sa requirement ng spacecraft na ito. Na dapat nga daw ay metric units, hindi English units. Trajectory correction maneuver number 5 not performed o ang TCM 5. Hindi na perform ang TCM 5 dahil mali ang kalkulasyon sa trajectory at mga velocity changes nito. System engineering process did not adequately address transition from development to operation. Ang system engineering processes ay may team yan, no? Ang mga system engineering team did not adequately address the transition. Hindi nila nakita ang transition from development to operations, no? Ibig sabihin lang daw nito ay in-execute na nila ang project kahit na sila ay nasa development era pa lang o kaya development position pa lang, no? Hindi pa sila sa operations na position. Ay nag-execute na nila, no? Inadequate communications between project elements. Yun nga, inadequate communications, no? Hindi siguro nagka-communicate ang operations team ng spacecraft sa operations navigation team, which is hindi nagtali ang kanilang data, no? Ang hinihingi ng AMD file ay metric units pero binigay ng navigation team files na nilagay ng navigation team small forces file ay English units, so hindi sila nagtali. Yun nga, inadequate operations, navigation team staffing. Inadequate training, yun nga, siguro dahil nangyari yun. Dahil wala sila sa training, kulang sa training. No? At walang nangyaring verification and validation process. Walang nakapag-audit kung tama ba ang ginawa nila, kung nagtatali ang data, no? Kaya nangyari ito. So, ano nga daw ba ang rekomendasyon ng MPL? No, ano nga daw ba ang mga solusyon na dapat ginawa nila? Kung ano daw ba ang mga posibleng pwedeng gawin para di na maulit ang mga pagkakamaling ito, no? Verify the consistent use of units throughout the MPL spacecraft design and operations. Para hindi daw matulad ng MPL sa MCO, dapat daw consistent ang paggamit ng units. Units, no? Dapat constant o parehas o dapat common ang spacecraft data
sa navigation data, no? Conduct software audit for specification compliance. Yun nga, dapat in-audit daw ang data na tinatransfer sa JPL and Lockheed Martin Astronautics. Siguro, dalawang team ang gumawa ng MCO, JPL at Lockheed Martin Astronautics, no? At isa pang solusyon, verify small forces models used for MPL. So, itong small forces nito, yun yung file. Ito yung models na nagkamali ng coding dahil ginamit nila English units. No? Dapat i-verify bago gamitin sa MPL para maging successful, no? Compare prime MPL navigation projections with projections by alternate navigation methods. Train navigation team. Yun nga, i-train ang navigation team in spacecraft design and operations. Prepare for possibility of execution, trajectory correction, maneuver number 5 or TCM number 5. Establish MPL systems organization to concentrate on trajectory corrections, maneuver number 5 and entry, descent, and landing operations. Take steps to improve communications. Yun ang pinakamahalaga dito, no? Take steps to improve communications. Dahil yun lang ang naiisip kong problema nila, no? Kaya pumalya ang MCO sa pag-orbit sa Mars. Magkaiba ang data ng dalawang team, no? Yung isa gumagamit ng metric at yung isa gumagamit ng English. Alam nating malayo ang agwat ng yon, ang pagkakaiba ng dalawang units na yan, no? So, hindi nagtali ang data at nag-result ito sa maling kalkulasyon o maling trajectory distance, trajectory data, no? Na nangyari sa MOI or Mars Orbit Insertion Maneuver. Doon pa lang sa process na yon, ng pagpasok nila ay mali na. Bago pa lang sila pumasok sa orbit ng Mars, mali na ang binibigay na data ng MCO sa NASA, pabalik sa Earth. No? Kaya September 23, 1999, nagkamali na bago pa mag-December. So, yun nga. Ayan, itong figure, papakita ko lang ang figure. Ito ang MCO. No? Ayan ang orbit. No? Siguro yan yung gravity or yung circle na yan. Mars Orbit Insertion and Aerobraking. Ito naman ang NPL na dapat nakasunod ng MCO. No? Dahil kailangan ng MCO bago para malaman kung anong weather ng Mars. No? Kasi kung di nila ma-detect ang weather ng Mars, maaaring masira ang MPL sa paglapag sa Mars. No? Gagawin dapat ng MPL ang entry, descent, landing phase. Ayan, ang pagpasok sa atmosphere, biglang parachute at yun. Pero alam ko ngayon, no, successful ang NASA sa paglapag niya dahil alam kong may rover. Ano bang tawag sa rover na yun? Perseverance, no? Perseverance. Yun ang name ng machine na nasa Mars na yun. Yun yung kumukuha ng footage o pictures na pinapadala sa Earth. No? Kaya nga, ito ang schematic MCO encounter diagram. Nasasaad dito na expected o estimated na dapat mangyari sa MCO sa pagpasok sa Mars ay 226 kilometers na dapat ganito kalayo ang distance niya sa Mars. 226 kilometers. Pero dahil nga daw mali ang units na ginamit sa pag-coding, ang pag-travel pa lang nila dito, ang baba na, pagpasok ng MCO dito, 57 kilometers ang distance ng ground to up to the sky, no? Sa sky ng Mars. Which is nag-result sa pagkasira o pagkapalya ng MCO spacecraft. No? Yun nga, nilahan nila dito, nakasaad sa report, ang mga rekomendasyon ng MPL sa MCO, no? Ang dapat gawin ng MPL para di maulit ang MCO na ito. Ang root cause, basahin ko lang ulit ang root cause, parehas lang sila, no? The failure to use metric units in the coding of a ground software files, one forces,
that use intrajectory models. Yun lang ang pagkakamali nila. No? Failure to use metric units. Yan ang pagkakamali. No? Ito nga, sa report, di ko nababasahin lahat to dahil binasa ko ng buo to. Ay pag nilagay ko sa video ay sobrang haba na, no? Mahaba yan, 48 pages yan. Pero ang pinaka-summary lang nito, nagkamali ang operations navigation team dahil na in-input nila sa small forces file ang English units. Pero required ng AMD file, requirements ng AMD file bago mag-submit ang small forces file sa AMD na dapat metric units. Pero ang data ng SM forces ay in English units, no? Hindi nagtali yung data. So that results to the unsuccessful orbit of the MCO, no? So ano nga ba ang takeaways ko dito? No? Ano ang aking takeaways? So alam natin na isa sa mga maling nangyari dito ay ang walang matamang komunikasyon ang bawat team ng spacecraft na ito. No? Yun pa lang wala na, no? Dahil alam ko nung panahon napakahirap mag-code. No? Mahirap mag-code siguro nung panahon. At wala pang, kulang pa sa training ang mga team noon. Kaya nagkaroon ng problemang ito, hindi successful ang kanilang launch, no? Which cost a lot of budget. No? Pumalya pero alam ko kailangan magkamali para magtagumpay. No? Kaya nagkaroon ng mga rekomendasyon ng MPL sa MCO para hindi na maulit ang pagkakamali na yon. Dahil alam natin ngayon nagtagumpay sila, meron ng isang makina sa Mars na kumukuha ng footage, siguro rover yun, Perseverance, no? Kontrolado ng NASA yan dito, from Earth to Mars. No? Yun lang, ang natutunan ko dapat, may tamang komunikasyon ang bawat miyembro ng mga project na ito, no? Bago sila gumawa o mag-execute ng ganyang project, eh dapat tama na, nagtatali na ang data bago pa lang ito. Dahil di nagkaroon ng verifying audit sa mga data ng spacecraft na ito. Kaya nagresulta sa pagkapalya, pumalya sa process ng pagpasok sa orbit ng Mars, no? Papasok pa lang sa Mars ay nagka-problema na. So, dahil yun sa lack of communication from teams. Yun ang aking naisip na problema maliban sa pagkapalya sa pag-code, no? As a future engineer, computer engineer, no? Ika nga sana, no? Ay susubukan kong maging magaling na team communicator, no? Isang team leader na kaya makipag-communicate sa kanyang mga miyembro para hindi mangyari itong error na to sa magiging project ko to the future. Dahil sabihin mo nga sa buong team ko ay lahat ng mga expert, kung wala namang komunikasyon, no? Dapat nagmi-meeting araw-araw kung anong data ang nangyayari sa kada team. Mga team leader nagmi-meeting araw-araw o hourly. Ini-input nila ang data kada araw kung tama nga ba para magtali ang data, no? Para sa project na ito. Kunyari lang yon, no? Sana maging computer engineer ako, maging leader pa, di ba? So, yun na nga, di ba? Itong aking reflection video about this article called Mars Climate Orbiter NISHAP Investigation Board Report, Phase 1 Report. So, yun na nga. Ang haba na ng video natin, no? 25 minutes. So, thank you.
Again, I am Martin Peter Paul and Parma from currently studying computer engineering technology in ITech Institute of Technology from Polytechnic of Polytechnic University of the Philippines, Manila. So, thank you. Bye bye.